Hi mga ka-farm, tuloy pa din ang pagbaba ni Miss Market. Nadalaw niya yung gap area na binabantayan natin. Pero kinalaunan, bumalik din siya sa taas nito. Patuloy pa din ang ating reminder na mag-ingat sa ganitong galaw ng index. Tara guys, mag-chart na tayo. This is Farm Boss and welcome to my YouTube channel. Hi traders, welcome to our daily top 5 picks program. Disclaimer. Guys, supportahan natin ang ating channel sa pamamagitan ng pag-subscribe. Pindutin niyo lang po yung subscribe button, pag-comment at pag-like ng ating video. Salamat po. Buying signals and stock screening, gumawa tayo ng video dyan. Ito yung itsura niya. Pakihanap na lang po dun sa ating tutorial playlist. In-explain ko dyan yung ating buying signals at kung paano inilalagay yung mga stocks na na-screen natin sa isang spreadsheet. So, check muna natin si index ulit. So, patuloy kasi siyang bumababa. So, ayan guys. Bumaba na naman si index kanina. Green candle siya, pero yung price niya, so, negative tayo dito. Negative 0.17%. So, makikita nyo, yung price niya, tumama na dito sa gap na to. And below 6,800 level. So, medyo negative pa din sentiment sa merkado natin. Kaya, ingat pa din tayo sa ating pag-trade. Tingnan natin kung magbabounce na siya dito sa ilalim ng Darvas box. Or i-revisit niya tong 6,700 level. Ito, dito sa area na to. Sa ibaba nitong gap na to. So, yan. Same reminder pa din. Pag ganito yung galaw ng ating market, ingat tayo sa pag-trade. Small allocation lang. Pwede mag-stop muna tayo sa pag-trade. Kasi yung system din natin, mas okay siya pag ginagamit natin sa paakyat na market. Or dun sa uptrending na market. So, kung gusto nyo magpahinga sa trading, okay lang. Gusto nyo mag-trade para ma-experience itong ganitong galaw ng market natin, small allocation lang i-trade nyo. Kung hindi masakit pagka naglo-loss tayo or kung nagka-cut tayo. Okay? Nilagay ko din dito uli yung ating link para dun sa anong gagawin natin kung nagka-downtrending yung ating market. So, ayan. Nabisit niya na yung gap. So, ito yung top 5 picks natin for January 29, Friday. So, ayan guys. Uli, reminder. Konti lang yung options natin sa pagtitrade eh. IMI, DWC, DITO, Green, tsaka si FNI. So, check natin si IMI. IMI, ito guys, momentum. Guys, pasensya na kayo kung may naririnig kayong aso kasi kanina ko pa hinihintay tumigil yung aso ng kapitbahay namin kakatahol pero ayaw niyang tumigil. Kaya tuloy na lang natin tong ating video kasama nung aso. Guys, si IMI kaya nakalagay sa ating top 5 picks kasi siya lang yung nakikita kong may momentum ngayon. Parang siya yung outlier dito sa ating market. Siguro si dito yung isa, pero ito yung pinaka parang nakikita kong consistent yung galaw pataas. Tingnan natin paano natin siya iti-trade. Burahin uli natin itong mga to. So, ito na yung ating breakout level. $12.68. So, bibili tayo. After niya mag-breakout, 12.68, 12.70.
So, hindi natin masyadong nagagamit yung box natin ngayon kasi wala tayong nakikitang masyadong nagbe-breakout sa box. So, ito na yung ating TP area. So, yung peak ng candle na yan. Ito, pwede din naman to. Check na lang natin. Magbe-breakout yan. Possible TP natin, 7% or 10%. Sige, kuhain natin itong 10%. Obserbahan nyo na lang itong resistance na to. Pag tumama siya dyan, tapos bumalik, pwede kayo mag-TP din dito. Okay. Possible TP natin, 14. So, itong si IMI, so hindi pa niya all-time high yan, medyo malayo-layo pa pala, pero nasa area na tayo ng 52 weeks high. Isang cut-loss natin kay IMI, $12.31 ang ating cut loss. So, kung by 2s to, round up na lang natin. So, 12.30. 4% cut loss. Then yung volume niya, tuloy pa din. Malaki pa din yung volume niya. RSI niya, medyo bumaba. Pero tingnan natin, baka may continuation pa to si IMI. So, outlier siya kasi parang siya lang yung may momentum. Consistent yung galaw niya in the last 4 days. Kaya binabantayan natin to si IMI. Ito, hawak ko pa din siya hanggang ngayon. So, may loss kanina ng 3% pero okay lang. Tingnan natin kung magdedire-diretso siya. Okay, yan si IMI. Next natin, DWC. So, si DWC, momentum din siya kasi nag-breakout na to eh. Ito yung box niya. So, nag-breakout siya kanina sa box niya. Tingnan natin kung masasakyan natin yung momentum niya. Tingnan din natin. All-time high na din yata to. So, all-time high na din siya. Itong candle niya dito. 4.32. So, yan. So, maganda din yung chart nito ni TWC. Pero, syempre pa din guys, tinitingnan din natin yung overall market natin. So, ingat-ingat pa din. Kahit maganda yung mga chart ng mga stocks, ingat pa din tayo. So, ito ang ating breakout level naman. So, pwedeng 3.99 pero kuhain na lang natin dito sa all-time high niya. $4.30. After niya mag-breakout yan sa kanyang all-time high, tsaka tayo bibili. Actually, pwede din naman ganito. Mag-breakout siya dito sa 4, pwede kang bumili ng 50%. And then, yung another 50% ng inyong allocation, pwede nyo ibili dito sa breakout niya sa all-time high. Pero ito na yung gamitin natin, all-time high. Buy tayo 4.31 after niya mag-breakout. So, all-time high to si DWC. Kaya, gagawin natin, hanapan natin siya ng TP sa ating trade plan calculator.
4.31. Yung 10% natin, 4.80. Possible TP natin. Isang cut loss natin kay DWC. $4.18. So, itong trade plan calculator natin, guys, meron tayong ginawang video dito. Nalagay ko na lang yung link dito sa taas. And then, dun sa ating description sa baba, nalagay ko yung link nila. Pero kung gusto nyo gumawa ng trade plan calculator, makakagawa kayo. $4.18. Kanina yung volume niya above average. RSI niya nasa 71 na. So, nasa parabolic na yung RSI niya, volume, and then nag-breakout na. So, tingnan natin kung masasakyan natin yung momentum ni DWC, kung meron man siya talagang momentum. Okay? Next natin, si Dito uli. So, si Dito, parang outlier din to kasi bumababa yung market natin pero siya tumataas. Yun. Gain siya kanina ng 1.36%. So, swing trade natin to. Ito yung plan natin sa kanya. So, mayroon tayong malaking box. Pero pag swing trade natin, ito yung ginagamit natin, yung maliit na box. So, buy tayo after niya mag-breakout sa maliit na box, 12.44. Possible gain natin, 11.92 kung dito ako magbebenta sa taas ng box natin. Sa taas ng malaking box natin. Possible TP natin, 13.92. Tapos ang cut loss natin dito, nakuha natin doon sa ating trade plan calculator, 12.00. Kanina yung volume niya below average pa din. And yung RSI niya nasa 58. So ito pa din. Yung ating screener, wala pa din siya makuwang mga above 60 na RSI. Konti pa lang. Kaya ginagamit muna natin yung mga nasa 50. Above 50 na RSI. Kumukuha tayo dyan. So, kung yung 60 lang yung gagamitin natin, ilan lang siya, makikita natin dito, 2, 4, 6, 7. 7 lang makukuha natin. Kaya ginagamit na natin itong mga above 50 na RSI. Okay? Balik tayo kay dito. So, yan guys. Sana ma-breakout niya itong box na to. And then, tumaas siya dun sa MA20 natin. Okay, check natin si dito, bukas. Next natin si green. So, si green may paggalaw din. So, lumapit yung price niya dun sa breakout level natin. Breakout level natin dito, 3.24. Buy tayo. After niya mag-breakout, 3.25. Possible TP natin, 3.55. Saan natin nakuha yan? Sa peak ng mga candles na to. Cut loss natin, 3.15. Nakuha natin dun sa ating trade plan calculator. Volume niya kanina, below average. Tapos kanyang RSI, 57.50. So, check natin si green bukas.
Possible gain pala, 9.44. Next natin, FNI. FNI naman, swing trade. So, ayun. Grabe, dami ng sulat ni FNI. Burahin natin lahat yan. Gawa tayo malaking box. Kasi ito na yung ating breakout level. Yung current price niya. So, 2 times ng tinamaan or 3 times pala, guys, ito. Meron din siya dito. Tingnan natin yan. Significant yung level na yan. Kung makakalabas yung candle niya dyan kinabukasan. Pero maganda din kung makakalabas din siya dito. Sa ilalim ng candle na to. Pero ito, medyo malakas yung resistance. So, 3 beses ng hinintuan ng mga candles yan. So, yan yung ating breakout level. 2.48. Bibili tayo, 2.49. After niya mag-breakout. TP natin. So, usually, yung TP natin, pag ganito may malaking box, dun sa taas ng box. Possible gain. 25%. Possible TP. 3.13. Guys, kung hindi nyo maaabot yung 3.13, pwede din kayong magbenta na kung makakita kayo ng weakness dito kay FNI. Pag ganitong swing kasi, madami siyang resistance na pwede mong tignan. Ito, may gap din dito. And then, ito din. Gap din to. Pwede mo siyang bantayan dyan. Check mo lang kung ano yung magiging reaction niya pag tumama yung price dyan. Mga ilang percent pa yan. Ito 9%. Dito mga around 11%. So, tingnan nyo din to. Itong linya na to. 2.52. Tingnan nyo magiging reaction ng price dyan. So, kaya hindi ako masyado nagsiswing kasi ganito. Medyo madami siyang pagdadaanan na resistance bago niya madating yung taas ng Darvas box. Okay? Yan si FNI. Volume niya kanina, below average. RSI niya, nasa 41. So, malalim yung RSI niya. Pero, napansin ko siya dun sa mga gainers kanina. 2.90. Tapos, tinignan ko yung price niya. Malapit na siya dun sa pwede nating i-breakout. Kaya, sinama ko na siya sa ating top 5 picks. Okay, guys. Yan ang ating top 5 picks for Friday. Next na tayo. Questions and requests. Si Sir Rocky. Nag-read ako, gain na sana, di pa nag-sell. Gain pa rin naman, pero nabawasan na. Pero, kung yung binawas mo, Sir Rocky, kunyari, saan ka ba? Sa, BSE. BSE. Kung yung grid mo, hindi ka nag-TP, yun, medyo masama. Pero kung nag-TP ka, kasi gusto mo nang karoon ng realized gain, pwede naman. Kunyari, bumili ka dito kahapon, dito sa candle na to, tapos nag-set ka ng TP, example dito, or dito ka nag-set ng TP, dapat mag-TP ka na dyan, especially sa ganitong market. Dapat tuso din tayo kasi lahat ng trader ngayon defensive.
So makakita ng gain, nagkukuha na yan. Nagtitipi na sila. Ito kanina, si BSC kahapon, nakabili nga ako dito kahapon. Nag-take profit na ako 1.23. So bago tumama dito sa 1.28. So nakikita ko nagko-consolidate siya dito. Sell on strength ako, 1.23. Tapos yung kalahati, tinitignan ko kung magsisiling uli ito si BSC pero bumaba na siya. So nagbenta na din uli ako. Around parang 1.11 na yata ako nakabenta uli kasi bumalik na siya dun sa yung closing price niya kahapon. So ayan. So ganun. Kung bumalik siya sa ganun price, so may kita na ako kanina, tas natira, kita pa din yun nung kahapon. So ayan. Kung greed, kailangan mag-take profit ka talaga. Mag-take profit talaga kayo guys kasi hindi natin masabi kung anong galaw talaga ng mga stocks. Kailangan may kinukuha ka ng profit mo. Kung gumalaw man siya pababa, at least meron ka ng naibulsa. Next question. So, good morning, Farm Boss. Pag nag-gap up ba, hinahabol mo pa yung presyo? So, ang sagot ko dyan, guys, hindi. Hindi ako naghahabol ng presyo sa gap up. Di ba nga, meron akong diniscuss dati. Sabi ko sa inyo, bumibili ko EOD or intraday din. Pero nagsisell ako sa open. Kasi diyan tumataas yung price ng stock eh. For example, ito si BSC. Check natin yung 1 minute chart niya. Si IMI pala. Si IMI pala. Nag-gap up si IMI nung 27. Check natin. 1 minute chart. May 27 ni IMI. Ito, 27. Tingnan natin yung price niya. So, gap up siya, guys. Ito. Gap up si IMI. So, tumaas siya. So, hindi na ako habol dito. Kasi, ilang percent na din yan. 4%. 4% yung ginapa. 3% yata ginapap nito. Teka lang. Check natin ulit. 2%. Pero hindi pa din ako habol dyan kasi nga hindi ako bumibili sa market open. Maghintay ka ng dip. So, ang ginagawa ko yan, naghihintay ako ng dip. Hanap ka ng structure. Kunyari, sa 1 minute. Hanap ka ng structure. Gawa ka ng plan. Kunyari, ma-breakout tong level na to. Pwede kang bumili or gusto mong ito yung gawin mong reference. Itong unang red candle. Na breakout yan, tsaka ka bibili. So, may ginagawa naman ako. Tinitignan ko yung unang red candle na malaki yung volume. Bago ko bumili. Hintay ako ng red candle na malaki yung volume. Ito, okay din naman to. So, medyo mataas yung volume niya. Average yung volume niya. Nakita ko ganyan, inaabangan ko na. Titignan ko kung magkakaroon ako ng plan. And then, obserbahan ko din pala itong mga susunod na candles. Yan. Dapat mas lamang yung mga green candle kaysa doon sa red candle. So, guys, ito, ako lang to Hindi ko lang kung may nagtuturo nito or may gumagawa na to, pero ako lang to. Observation ko lang. Pina-practice ko siya, pero hindi ko pa naman siya nababacktest talaga. Pero yun yung pina-practice ko ngayon. Naka red candle, malaki yung volume, tsaka malaki yung down. So, ito okay to. Itong mga red candle na to.
So, unang dip niya yan. Tapos, medyo mataas yung volume. Tapos, sinundan ng mga green candles. Namang yung green candles kaysa sa red. Kaso, nag-red to. Pero, hindi naman bumaba yung price. Tapos, ayan, breakout. Pwede na akong bumili dito sa breakout niya. So, anong oras yan? So, ito. Ito din, hinihintay mo din. Dapat green candle na malaki yung breakout niya. Anong oras to? 10:12. So, lampas ano na? 9:30, 10:12. Bago mag 10:30. Tapos ito, nag-breakout siya dito. Tapos, malaking volume. Pag nagganyan, kunyari nag-breakout, pwede ka uli maghintay ng red candle na may malaking volume. Or pwede ka nang bumili sa support nito. Ito, yan. Or maghintay ka uli ng structure na pwede mong i-break. So, titignan mo din to. Dapat mas lamang yung mga green candles. Tapos malalaki yung volume ng mga green candles natin. Ito, 1, 2, 3, 4, 5. So, dalawang red candle na malaki yung volume. Against nyo sa green candle na malaki yung volume, mas lamang sila. So, yan. Hindi ako pumapasok ng market open. Kasi, usually talaga guys, tingnan nyo yung intraday nila. Mag-gap up man yan, hindi yan dire-diretso pataas. Magdi-dip yan. Hintayin nyo yung dip. Mag-i-establish siya ng price. Gusto nyo bumili dito sa sinasabi natin na engulfing candle, pwede. Or maghintay kayo na structure. Okay, check natin si BSC. BSC naman di siya gap up ng 27. Actually, gap down siya ng 27. Pero mataas yung ginalaw ng price niya. Tingnan ulit natin. Ito, 27 niya. Gap down. So, umangat na siya. Pag angat niya, hanap ka ng red candle na malaki yung volume. So, ito. Check natin tong volume na to. So, dito mag-aabang-abang ka na. Kasi yung mga unang kumita dito sa candles na to, nag-unload na dyan. So, tingnan mo siya. Malaki yung volume. Yung mga sumunod na volume, tsaka yung mga sumunod na red candle, maliliit na lang yung volume. Yung mga green candle, lamang na yung mga volume nila. Dito sa ilalim. So, yan. Inaabangan na yan. Pag ganyan. Gawa ka na structure. Napa mo siya na structure pala. Gawa ka ng box. And then, tingnan mo kung yung breakout, kung malaking volume din. Breakout siya dito. Pwede ka nang bumili. Kung hindi ka nakabili, hintay ka uli. Angat siya. May nag-unload dito. Pero hindi significant. Ito. Nag-dip uli siya. So, makikita mo yung red candle. Malaking volume. Pwede ka na mag-abang. Ito, pwede ka mag-abang dito. Kaso, hindi siya nag-breakout. So, sa breakout tayo mag-aabang. Sa breakout pala ako nag-aabang. Hindi ko inuhulaan yung pinakamababa niyang price. So, bumaba pa siya dyan. So, hindi ako bumili. Nagkaroon siya uli ng structure dito. Tingnan natin yung breakout niya. Ito yung breakout niya. So, medyo malalaki yung mga candles. Pwede ka nang bumili. Bumalik sa box. Pero kung hindi pa na-hit yung 4% cut loss natin, pwede ka pa mag-hold.
And then ito yung parang pinaka big break niya yata. Tingnan natin kung anong structure niyan. Saan siya lumabas? Ito siya. Actually dito pwede ka na eh. Dito sa candle na to, malaki din yung volume. Ito yan. Tapos ayan, nagdiretso na. So ito yung ayaw natin makita. Ang daming red candles na malalaki yung volume. So kung bumalik siya dito sa part na to, sa box, tapos nakakita ka ng ganitong volume na malalaki sa red candle, magka-cut loss ka na talaga dyan. Kasi try ka na lang uli na opportunity. Cut loss. So ganun ulit guys, cycle lang. Tapos nakakita ka na uli ng mga malalaking volume na green candle, pwede ka nang bumili uli. Hanap na structure, breakout, bili, tapos yan. Ganun lang palagi. Kanina breakdown din, tumaas yung price. So ito, red candle, abang ka na dito sa level na to, pwede mo na siyang abangan. Kasi tingnan mo kung ilan yung mas madami yung candles na malalaking volume na green or yung red. Tapos may breakdown siya dito kanina. Makikita mo yung mga volume ng red, ang lalaki guys. Mapapabenta ka na yan. Yan, dire-diretso na siya. May isang area dito na malaki yung volume, yung green candle, kaso hindi niya din na-hold. So yan, bumaba na si BSC. Okay, so gap up, hintayin nyo guys, huwag kayong bibili ng gap up. Hindi ko na alam kung ano yung ibang example, pero usually yung gap up na yan, nagkakaroon siya ng malaking dip. Hintayin nyo yung isang malaking dip nya. Red candle with volume, hintayin nyo yun, and then dun na kayo mag-abang. Ito, kagaya nito, red candle with volume, dyan na kayo mag-abang. Hawa kayo na structure, then yun na yun. Gamitin nyo na yung ating breakout system. Okay, yan guys. And then try nyo wag bumili ng market open. Hintayin nyo siya mag-stabilize yung price. Kung mag-gap up tapos dumire-diretso, mistrade na yun. Mistrade nyo na siya. Huwag nyo na siyang habulin. Madami pang opportunity. Ang dami nating stocks dito sa market. Lampas 200 ang stocks natin. Sa watchlist nyo, ilan yung watchlist nyo? Siguro nasa 30. Tapos yung mga binabantayan nyo, mga nasa 10 siguro. Diba? Madami pa kayo mababantayan. Magandang makuha yung stocks na binabantayan nyo dun sa inyong strategy. Yung strategy nyo, breakout. Nag-breakout siya dito. Nakuha nyo dun sa malapit dun sa labas ng Darvas box. Yun, okay yun. Pero kung mataas na yung price niya, kailangan may strategy kayo kung paano papasok. Yun nga, pwede kayo maghintay ng dip. Tapos pag nag-breakout ulit, pwede kayong bumili. Or, gawin nyo na lang, mistrade na lang yun. Huwag na tayo humabol sa matataas na price kung wala kayong strategy sa pagpasok. Kung habulin nyo lang siya kasi nakikita nyo tumataas yung price, yun, medyo bad habit yun. Okay?
Next na tayo. Sana sagot ko yung mga questions nyo. Next na tayo. Quote, be strong because things will get better. It may be stormy now, but it never rains forever. So yan, be strong guys. Kapit lang. Ang importante dito, huwag nyo paubos yung capital nyo. Kasi pag naubos yan, wala na tayong pambawi. Practice natin yung risk management natin. Small allocations lang ngayon guys. Kasi pababa nga yung market. Kailangan ma-preserve natin yung ating capital para pag dumating yung bull market uli, meron tayong capital na pambawi. Okay? So, ayan guys. Salamat sa panonood. Please subscribe to our channel, like and comment. Pakipindot na din yung bell sa ilalim para ma-notify kayo pag may bago akong video na inilabas. Supportahan natin ang ating channel. Ingatan natin ang ating capital. Be cautious sa mga trade. Good luck sa atin bukas. God bless.